Nagpasalamat ang mga senador kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtitiwala sa Senado na pangunahan ng economic tsa-tsa. Ito'y sa gitna ng pagdiniga ng mga mambabata sa Resolution of Both Houses No. 6. Si Daniel Manalastas sa detalye. Rise and shine, Daniel. Sa bibig na mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanggaling, ang Senado ang mangunguna sa pagpapanday sa pag-amyenda ng economic provisions ng saligang batas. Kaya naman nagpapasalamat ang mga senador sa tiwala ng Pangulo sa kanila. Gagawin namin lahat para maging transparent and of course napag-usapan namin economic provisions lamang para hindi controversial at ipoprotektahan po natin ang naiiwang konstitusyon natin and we'll make sure that we'll go through the process. I think clear yun and we thank the President for clarifying it, that it is clear. It's clear that he trusts the Senate. Pero nanindigan ng ilang senador na dapat bumoto na magkahiwalay ang Senado at Kamara. Kasunod ng gagawin din pagtalakay ng Kamara ng economic charter change. We are very supportive, but not with the RBH 7, which says that we have to vote jointly. We have to vote separately because the essence of bicameralism will not be enforced if that's the case. Sa gitna na rin na naging pahayag ng Pangulo, naniniwala ang mga senador na dapat nang matuldukan ang bangayan sa pagitan ng Senado at Kamara. Dapat matapos na, no? Importante kasi na trabaho ng ating ginagawa ngayon dahil walang pupuntahan itong away-away. Ayon naman kay Senator J.V. Ejercito, wala raw sanang gulo kung nasunod lang ang naunang usapan. Para naman kay Senator Bong Revilla, wala ring masama sa ginagawang talakayan ng Kamara na kasabay sa ginagawa ng Senado. Mas mabilis anyang matapos ang talakayan, mas mainam. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.